Tutuloy yan, EJ! Check! What's up guys, Sprocket Sam here and nandito tayo ngayon sa Santa Ines, Tanay, Rizal for isa sa mga pinaka-anticipated races natin during the April and May season. This is Tanay Bike Race, formerly known as Tanay Bike Challenge. So this is the 50-kilometer category. It's around 6:30 a.m. na alala ko dito and this is the starting line. Also as usual, we see many familiar faces. Sa kaliwa Team Alco Plus and sa right marami rin tayong mga tropang nakikita. Marami din ako nakita from Team Grit, shoutout sa Team Grit, pati sa mga LLMV tsaka TMBT. Maraming nakita ako dyan, pati iba-ibang mga tropa independent. Yung usual natin, same faces na nakikita ko sa XC, same faces na nakikita ko sa gravel na naglalaro usually dito. Ang dami rin akong new faces na nakita. Anyway, enough about that. Focus na tayo ngayon dito sa karera. So, this is the 50-kilometer category. Like I said earlier, pinakaulang kami eksakto at 6:30 na medyo marami ngayon. Actually, sobrang daming sumali ngayong 2026 na medyo na-shock ako. Kasi, I heard sabi ni DBB, on the 50-kilometer total, ang MTB, nasa 110 yata lahat. Total, all age cuts. Tapos ang gravel, halos 45 yata. So, lahat ng nakikita nyo ngayon, medyo bandang nasa harap ako, pero nasa likod, nasa 150 plus yan na athletes, na mga lalaro. So ito na, pinakawan na kami, sa start na tayo, and re-resume tayo pagtirahan na. Okay lang yan. Go! Ingat ha! Ingat kayo, keep right guys, remember, keep right. Yo! Up. Okay, so yun na, as expected, the first 50 meters is pure chaos, makikita nyo. Everyone is trying to beat everyone. Paunahan to. Hindi naman talaga to single track or kalye na masikip, 2 lanes to actually, pero nakita nyo kanina doon may build up, So makikita nyo dito, ang dami nang nauna, naipit ako medyo dun sa mga kotse sa kaliwa. So, yan yung watch ko sa kaliwa, That's neuromuscular sprint. Lakas umubos niyan para lang makaka-catch up tayo dito sa first group. And finally, narating na natin tong first group. What you're seeing right now, guys, nakikita nyo ngayon sa harap niya, yan yung official na first group. So, nandyan lahat ng pumodium halos, nandyan si Ton, nandyan si Kuya Ogie ba yun? Nandyan si Cap EJ, Cap EJ Flores teammate ko. Nandyan si Pino. Sino pa ba nandyan? Nandyan si Kuya Ogie, nandyan si Dave, nandyan si Bay, si Bernard Cortez, nandyan si Coach Eboy, So, kompleto. Lahat ng Class S Halimaw nandito sa harap na to. Okay. Okay! Ato. Okay, so nandito kami sa harap ni Cap EJ Flores, teammate ko sa BYBS, also Philippine team natin yan, si Cap EJ, So medyo nagdala kami dito ng konti lang, bago ako kumalas sa kanila, So nag-uusap nga kami kung anong gagawin na. Sabi ni Cap EJ, sama ka lang sa akin. Sabi ko, hindi ko kaya yung pace nyo. Kung makikita mo yung heart rate ko, upper left, 177 BPM na. That's zone 4 ko, solid ko yan, threshold ko na yan. Tapos yung watts natin, kanina pa yan, 400 plus. Ibig sabihin, lagpas na tayo sa dapat na pace ko dito. Pero ang plano ko talaga dito is makakuha lang ako ng magandang position, bandang harap lang para hindi ako maipit. Tapos kakalas na ako kasi sobrang hindi ko na kaya. Yan, si Jawo, nag-breakaway na. Chinek siya ni Bino, Arvin Velasco. Yan, si EJ hindi pa rin siya tumira, si Cap EJ natin nandito lang siya. Ako sinusubukan kong i-hold yung wheel niya para may free na draft. Wala pa namang ahon dito, 1 kilometer nang lumipas. Sumusunod lang ako sa kanya. Pero ito, kumarga na si EJ, 400 watts na ako, umagwat pa rin. Sinuklian niya yung dalawa. Tutuloy yan, EJ! Check! Hindi nyo, pagkasabi ko ng check,
Legit, check lahat. Tira lahat. Tignan yung watch sa kaliwa. Oh. 480, 490. Grabe yun. Tuloy-tuloy. So ako sabi ko, 1.2 km na yung lumagpas. Puso ko, 181 BPM na upper left. Sabi ko, sobra na to. So ito na, parating na yung mga ahon. No? Kung makikita nyo yung slope sa upper right, ahon na to. And talagang sabi ko, hindi ko na pipilitin kumapit pa kasi kaya ko eh. Alam mo, kung pipilitin ko talaga, makakapit ako itong buong 3.5 kilometers na palabas na to. Kaya lang, pagbabayaran ko yun mamaya. Ilang beses ko na napanood yan. Sa akin ilang beses ko na na-experience yan. Ayoko na maulit yun. Pupuligatin ka sa bandang dulo. So, nagtipid na ako. Pace na. Okay, narinig nyo naman. Sabi ko, pace na. No? So, kaliwa ko, teammate ko, si Gino, si Bice. No? Tapos nasarap ko si Kobe, si Coach Kobe Camento ng Aspire Pro Team Noisy. So, may mga tropa pa rin sa likod. Nandyan sila Shane Yao, nandyan sila Koy, nandyan sila Carlo, pati iba't ibang tropa pa no, na kakilala naman namin. More or less si Jowo nasa likod din. So, nag-pace na kami dito. It's a pacing game here. Hoy! Si Jowo, pinapasabog tayo. Second group. So tama bolang kristal natin, no? Santa Ines pa lang. Putol na. Okay lang, ito yung grupo ng mga gwapo. Okay, sorry, hindi pala 3.5, 2.6 kilometers pala. No, mali ang estima ko. So 2.6 kilometer na napaka-brutal na climb. Parang total ascent nun was 320. Grabe yun, no? Hanggang Treasure Mountain, no? So ito na, palabas na tayo ng highway. Andito si Gino, gravel. Nasa kanan ko si Jowo. Tsaka si Kobe, Coach Kobe. No? Nasa likod ko rin si Shane. Nandyan din si Koy. Nandyan din si Carlo. Sino pa ba yung mga nandyan? Basta malaking grupo yan, no? Halos 14 kami. Pero eventually, naputol din yan, no? Mamaya makikita nyo. Naputol yan, yung 14 or 15 na grupo na yun, naputol din yan. Kasi ang plano talaga namin ni Gino dito, no, na teammate ko, gravel siya, tsaka ni Kobe, magpapagpag pa kami dito. Chase group kami, pero dito, magtataas pa rin kami ng konti. It's sustainable naman. Hindi naman baka mag-self-destruct kami no, pag tinodo namin. So, high tempo to low threshold. Tapos pag may umbok, i-VO2 max namin. No. Kumbaga, sa puso, medyo nakapako pa rin ako sa zone 4 ko. Pero pag may umbok, bibigyan ko namin ng konting zone 5. No. So, yun yung naging strategy hanggang kumalas lahat. Actually, wala na akong kalaban dito eh. Alam ko naman di ako aabot sa overall sa dami ng MTB sa harap. Pero, syempre, yung mga kasama ko dito, kailangan ko to pagdating sa highway na part. No? Kasi 15.5 kilometers guys yung highway natin na flowy. Pagkatas ng ahon nitong Treasure Mountain. Kailangan ko ng gravel bike doon. Sabi ko kay Gino, kailangan kita dito. Kung nandito ka pa, sabay na tayo. Kasi suicide mag-isa doon. Magtatapon talaga ako ng watch doon. So, kailangan ko kumapit sa gravel. So far, so good, no? Natupad yung strategy. Ito nga, kausap ko si Gino dito ngayon. Haba pa yan. Baka gusto ko magbaba rin. Wala kasama doon. Baka lang ha, baka lang. Okay, so I'm doing what I do best, no? Narinig nyo, sabi ko kay Kobe, no? Baka gusto mo magbaba, baka lang. Kasi wala kang kasama doon. So, alam mo, isa sa mga best strategy is to work with the people around you pag naiwan ka sa peloton. Mag-usap kayo, na magtulungan kayo, lalong-lalo na hindi naman kayo magka-age cut, hindi naman kayo magka-pares ng kategory ng bisikleta. Magtulungan na lang kayo, sayang. No? Okay, 4.5 kilometer mark and si Jowo yung naka-white BNDDO na jersey kay Kuyang Rafael Aquino. No? Nasa likod pa rin yung buong tropa. So, konti na lang. Tapos na tong brutal na ahon na to. Yung daan, kakanan, papunta sa Treasure Mountain kung saan dapat yung original na starting line. No? So, konting tiis na lang. Pero kung makikita nyo, si Jowo, kinakausap ko na rin. Nag-uusap na lahat na magtipid-tipid na lang. Pero dito sa part na to, konti na lang kami, parang 7-8 na lang kami, marami nang kumalas, marami nang nadaglag. Puso ko is 185, makuha na tong part na to, makikita niyo yung watch ko sa kaliwa, it's 300 plus, that's solid threshold ko. No? So sa kanan natin, si Shane, no? So Shane, pasok. Nice bike. Okay, so si Idol Shane Yao yan on her very beautiful, epic World Cup. Anyway, sorry na ako sa bike. Ayun na si Jowo, no? So kumabit siya. Kami nila Gino, nila Kobe sa likod, pati nila Koy. Ang usapan na lang namin is mag-pace kami. Total, ayan yung umbok, malapit na. So pagdating ng flowy part ng highway, no, gravel is king. Doon na
kailangan ng gravel. Dito nagdala-dala ako konti. May konting draft naman na effect, no? Especially pag hindi pa double digit yung grade, no? So tumulong ako doon sa may bandang baba. Tapos sabi ko sa highway, gravel na. It's the gravel bike's turn to shine. Yan ang kinakausap ko si Gino. Sabi ko, malapit na pare, konti na lang. Umbok na yan, plar. Kayo na magdadala. By the way, pasensya na kayo sa camera lens ko. No? May cover kasi ako, kaso yung temperature dito medyo malamig. Tapos yung uswi ko, yung bladder ko may konting tulo. So nagka-moist sa taas. Please bear with me. Mas lalala pa yan sa trail nung natalsikan na ng tubig. Sorry. So nagfo-focus lang talaga ako dito sa first part, no guys, no. Yung unang 5.5k na ahon kasi ito yung make or break ng karera. Ito talaga yung pinaka-importanting part ng karera para sa akin. Kasi mga mauna dito at makapag-draft ng 15.5 km, yun na, more or less 80-70% made ka na, no. Kasi pagpasok mo sa trail, nakaagwat ka na. Yung mga nag-solo o 2-3 grupo lang sa highway, laspag sila. Unlike yung mga naka-peloton. No? So, hinabol talaga namin to. Everything is going as planned. We were very ambitious naman na para i-plano yung overall. No? Sabi ko, pare, mahihirapan tayo dahil ang dami sumali ngayon. So, we're better off being the chase group. No? At least kahit pa paano, kung hindi man tayo makasilip ng overall. Well, ako sa MTB, dahil ang daming MTB, no? Makakapasok tayo sa age category. So ito na nga, highway part na, lumalala na rin yung moist habang lumalala yung speed. So makikita natin dito si Koy, tsaka I think si Carlo yun yung tropa niya. Ito si Gino sa kanan ko. And si Coach Kobe yun, no. Ang nangyari dito, si Koy and yung friend, I think si Carlo, kasi Carlo, I really can't remember the exact name. Pero si Koy and yung kasama niya, breakaway sila ng breakaway, no. Ang sabi ko kay Kobe and kay Gino na medyo worried sila, relax lang kayo kasi ang haba nito, they're spending precious watts, no? Baka pagbayaran nila yun mamaya. Hindi natin alam di ba? Pero lahat naman tao lang di ba? Everyone has limits. So sabi ko, I'd rather play it safe. Let's pace it. Tapos bawi tayo sa daraitan kasi 2 major climbs to Tapos na yung una, susunod is yung napaka-brutal na daraitan, no? So nag-co-op naman sila. Nakinig naman sila. Yan, so makikita nyo, nagstay pa rin naman sila. Though very concerned sila kay Koy, tsaka kay, I think, Carlo, kasi kalaban nila yun, no? Ako, wala na akong kalaban actually. Ito, naabutan ko na rin finally. Ito yung nag-second sa amin, no? Si Sir John Tanueco. Siya yung nag-second sa amin. Tropa ko yan, nakilala ko yan sa ride lang din, no? Yung nagbibinango ng loop kami. Anyway, so ito na tayo. Tuloy lang natin, no? Still at dito sa Umbok, this is still 4% ahon, no? And mataas pa rin yung batuhan namin. Dito ko na-realize, sabi ko, ba't ang lalakas naman ito? Tapos na-realize ko pala, gravel bike tong mga kasama ko. Except tong si Jawo, no? Si Jawo mukhang ensayado naman talaga. Pero si Coach Kobe, si Gino, sila Koy, lahat, they're all gravel bikes. Okay, so 14.5 km mark. Ito na yung lusong ng Sampaloc intersection. Nakita mo yung speed ko sa kaliwa, no? 56, 57, 58 on a mountain bike. So I'm trying to get as aero as possible kasi alam mo sa mga ganitong karera, every speed, every watt saved matters, no? So nakita nyo, hinahabol ko yung mga gravel dahil iniwan ako. Hindi ko naman pwede sabihin na, oy, bagalan nyo, naiiwan ako, sabihin lang, pakialam ko sa'yo, di ba? So tinatry ko humabol sa gravel. Eventually I caught up with them. Ito na si John Tanueco, nag-second sa age group namin. Si Gino, andito pa rin, teammate ko, no? And that's Coach Kobe sa harap, and yung bata na sinasabi ko nga na nasa harap, no, nakasabay namin siya, pinilit niya sumakay kaso kulang daw siya sa ensayo, nalaglag din siya sa may daraitan. Anyway, tuloy na lang natin dun banda. Kensya na, gravel ha. Dali mo muna kami mga MTV. Wala Samahan mo ba yan? mas matulin sila Hirap po. Hindi, kaya nga nagtitipid ako Kasi ang singil yan, idol, mamaya sa loob Oo, sarap tayo. Ngayon kasi, iniisip ng iba, malakas sila. Oo. Okay, so makapasok na tayo dito sa daraitan, no? Successful naman. Successful ang naging plano natin. Makasabay sa unang bugso. Though second group tayo, hindi ko kaya pace ng first group. Naamin ko naman, sobrang grabe. Pero naka-draft tayo sa second group, no? Official second group tayo. Pace group tayo. Buong highway, kasama natin kanina. Kita nyo naman si Gino, at si Kobe. So wala na yung draft dito. This is a pace game na for me. Simula dito, kumalas na ako sa mga gravel. Di naman kalaban yun. Okay. So 2 kilometer climb. Ito na. Puta, grabe yung tarik ng dulo. So ride din, preparation lang natin to.
This is the second biggest climb. Kirahin ko lang to ng low threshold. High tempo, low threshold. Ganyan lang. Kung kita ba yung watch, yan lang. Low threshold lang tayo. 28.5k mark. Pasok na tayo ng trail. Okay, so nakapasok tayo ng trail at exactly 28.5 kilometer mark. Ito guys, I'm really sorry dahil nga dun sa moist, sa uswe and sa temperature dito, yung camera lens cover ko nag-moist ng ganito kalala. Actually, medyo okay pa nga ito, may nakikita pa tayo. Pero pagdating dun sa may ilog banda, sa unang ilog, nasisira na talaga yung footage. So ito yung lusong, sorry, ito medyo malala na dito. Mixed combination yan ng nung moist ng uswe, yung moist ng panahon kasi init lamig, tapos nag-build up na talaga sa camera. No? So medyo hindi na maganda yung footage from here on. Sayang, nandito pa naman yung mga trails. Next na karera, hindi na talaga ako magli-lens cover. Bahala na si Batman kung magasgas o hindi. No? So ito na yung bayan, no? Medyo tanaw-tanaw pa dito. Ito na yung bayan bago pumasok sa susunod na ilog. Basically, ang nangyari na lang dito, no? In a summary, sasabihin ko na lang sa inyo yung mabilis, no? Nagtipid ako, like I said earlier, hindi ako nag-all out para may lakas pa rin ako dito sa trail section natin. No? So ito na, papasok na to sa may unang trail, sa may kaliwa, ito yung bayan. No? Ang naging goal ko, kasi this is about, total is siguro ng trail is mga 14-15 kilometers na solid trail. Ito na, no, yung unang river crossing natin na pinasok natin. Malakas pa ako dito, no? Wala pang pulikat. Hindi naman fresh, pero kayang-kaya pa natin pumadyak dito. Okay, very good. So siguro iba rin talaga nagagawa ng adrenaline, no, on race day. Kasi sa dalawang track read ko, hindi ko natawid yung ilog na yun. Parang sa buong kahabaan ng track read ko, ang natawid ko lang na ilog talaga is mga 5 lang, 6. Dito, isa lang ako tumukod. No? So anyway, ito na yung parang rock sandpit natin. So, binaybay lang natin to. Ang efforts dito, like I said earlier, no, is stochastic. By the way, yun pala yung sasabihin ko sa inyo. Kung sanay kasi kayo sa panayan, sa trainer, no, may trainer kayo sa bahay. Ibang-iba kasi ang muscles ng XC, no, tsaka ng gravel kasi off-road, stop and go effort. Anyway, ito na yung rock garden, no, isa sa marami, no, na I'm sure dito MTB talaga lamang. So, sabi ko yung mga gravel na mauuna man dito, hindi man lang kalaban, sigurado ko, aabutin namin yun dito sa off-road ngayon. Gravel versus gravel naman, tsaka MTB versus MTB tayo dito. Ayan na, sobrang lala na ng lens natin. Oh, sorry guys, please bear with me. At tuloy lang natin. So I'll just be showing you mga maayos na clips, meaningful clips here on, para makita nyo rin yung progress ng karera. Tapos bibigyan ko kayo ng summary na lang ng anong nangyari. No? So almost at 35 kilometer mark. No? Ito lang yata yung nag-iisang ilog na tumukod ako. Ayan, nadulas ako, na out of control ako. Pero wala pa naman tayong pitik ng pulikat dito. Ito lang, nag-iisa. Nakakatawa, no? Yung pinakamadaling ilog pa yung doon ka pa nag-dismount. Tapos yung mga pinakamalalalim, di ko alam by some odd reason na ride ko. Siguro by adrenaline lang. No? So ito, finally, naabutan ko na si Koy at 35.7 kilometer mark. Breakaway siya. Binati ko, hindi naman kalaban yan. Sabi ko, dadala ako sa kaliwa mo. Medyo may pitik na daw ng pulikat yung, I think, yung left leg niya. So, nag-aalalay lang siya. If you remember, si Ko yung nag-breakaway, no? Dun sa highway nung umpisa, no? So, yun, medyo, sinisingil na siya ng konti dun sa effort na yun. Though, pumesto pa rin naman siya, no? So, congrats Ko, no? Nag-overall pa siya. So, ito na yung isang pinakamahirap na ilog. Actually, may mali sa mapa dito sa kanan, no? Pinapadiretso kami pero ang tama dito sa kaliwa. Malalim yun, mahirap yung ilog na yun. Kasi hirap yun nung ilog na paakyat yung nag-iisang ahon dito. Papunta na dun sa parang barangay hall nila. Malapit na sa finish line. So, konti na lang, no? Halos 6 kilometers na lang tayo. Ito na yung sand pit. Dami daw sumemplang dito. Actually, may naabutan ako na isang girl dito. I think, yan, yung isang yung sumemplang yun. Tsaka I think si Sam yung naka-factor. Oh, bukayo, no? Sumemplang din siya.
witness ako, tutulungan ko dapat siya, sabi niya okay lang naman daw siya. So anyway, mahaba rin tong sand section na to, no? And it's very tricky. Kung hindi kayo nakapag-ensayo sa buhangin, medyo nakakagulat din siya. Okay, so ito na yung pinaka-tricky na part. Kung naalala nyo, merong hukay dito na parang letter U. Inalis na yun, tawag namin enduro part. At pinadaan na tayo dito sa ilog, which is sa kaliwa. Actually, mas madali dito. Pero grabe yung lalim dito. Tignan yung bibi ko, lubog. Ang haba nito. Parang 100 meters to na ganito. Sa kanan yung enduro part na sinasabi namin. Nabababa namin yun ng MTB pero hindi na namin maahon. So, okay, so sa part na to, 6 kilometers left na lang. 2 kilometers na parang maikli na buk na ahon na matarik. Nagpigan ako pulikate, hindi ko na na-record guys. Dahil bad trip na ako sa camera ko. Hindi ko akalain na yung akalain. Finally, jump na tayo sa finish line. Stop! Stop! Go, go, go! Go! Baba! Sorry. Hindi mo alam. Okay, so that was Tanay Bike Race 2026 for you. I finished with a elapsed time of 2 minutes and 2 minutes. Yes, pagka pa ba? 2 hours and 11 minutes, no? So that placed me on 3rd place sa age category. I'm very happy with that, no? Kasi sa itong Tanay Bike Race is really an MTB race and yung ating mga participants ngayon talagang marami, times 3 siya, no, kumpara nung last year. So kahit age cut yun, proud ako dahil alam kong bakbakan talaga yun, alam kong pinace ko sarili ko. And thank you God na wala akong aberya, sobra. Kasi kung napanood nyo yung Shimano X ko, naputulan akong kadena, sobrang lungkot ko nun. Nabawi natin dito. No? So thank you God, unang-una sa lahat. Thank you Lord God sa blessing na to and sa success na to. All glory to you. No? Anyway, so that's it for Tanay Bike Race for you. Kung na-enjoy nyo yun, I hope na-enjoy nyo yun. If you like the content and you like to see more of races like that, please subscribe to my channel. Meron din ako FB, pero mas madalas puro kakulitan sa FB. No? So, thanks guys and I'll see you at Overland. You!